tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Jeremias 11:18-20. Ipinaalam iyon sa akin ng Panginoon at nalaman ko. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ang kanilang masasamang gawa. Ngunit ako'y naging gaya ng maamong kordero na inaakay patungo sa katayan. Hindi ko alam na laban sa akin ay gumawa sila ng mga pakana na sinasabi, sirain natin ang punong kahoy at ang bunga nito at ihiwalay natin siya sa lupain ng mga nabubuhay upang ang kanyang pangalan ay hindi na maalala. Ngunit o Panginoon ng mga hukbo na humahatol ng matuwid, na sumusubok sa puso at sa pag-iisip, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila sapagkat sa iyo'y inihayag ko ang aking ipinaglalaban. Ipaubaya ang sarili sa Diyos. Ang Israel ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't isinugod niya si Jeremias upang ipahayag ang kapahamakang darating sa kanila kapag hindi sila nagsisi. Ngunit naging matigas ang puso nila na labanan ang Diyos. Sila ay nagsabwatan na gumawa ng masama laban kay Jeremias. Hindi lumaban si Jeremias sa kanila. Sa halip, siya ay nanalig na ang Diyos ay humahatol ng matuwid, sumusubok sa puso at pag-iisip, at tanging may pagpapasya sa paghihiganti. Ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa Diyos, kaya't siya ay nanatiling matatag hanggang mangyari ang mga ipinasabi sa kanya ng Diyos sa kanyang mga kababayan. Awit 54:4-7. Ang Diyos ay aking katulong. Ang Panginoon ang umaalalay sa aking kaluluwa. Kanyang gagantihan ng masama ang mga kaaway ko. Tapusin mo sila sa katapatan mo. Ako'y mag-aalay sa iyo ng kusang loob na handog. Ako'y magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat ito'y mabuti. Sapagkat iniligtas niya ako sa bawat kabagabagan, at ang aking mata ay tumiging may pagtatagumpay sa aking mga kaaway. Huwag gumanti ng masama. Huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Santiago 3:7-10. Ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Huwag gumanti ng masamang salita. Ang dila ay mapaminsalang bahagi ng katawan. Napapabaling nito ang direksyon ng buhay, tumutupok gaya ng apoy, mahirap mapaamo at puno ng lason. Nakapanlilil lang ito na sa wari ay nagpupuri sa Diyos,
ngunit nanlalait ng kapwa. Hindi dapat na maging ganito. Gamitin natin ang ating dila tangi sa pagbibigay ng mataas na papuri sa Diyos. Hingi ng mapuspos ng Espiritu Santo. Magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa puso ay nag-aawit at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Marcos 30-32. Umalis sila roon at nagdaan sa Galilea at ayaw niyang malaman ito ng sinuman, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila'y sinasabi, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng tao at siya'y papatayin nila. 3 araw matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natakot silang magtanong sa kanya. Ang Ebanghelyo ang isabibig. Ang Ebanghelyo ang salita ng pananampalataya na ipinangaral ng mga apostol. Ito ay inilagay ng Diyos sa ating puso at bibig. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y sumasampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Magpakababa upang makaunawa. Hindi naunawaan ng mga alagad ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay ipagkakanulo at papatayin at matapos ang 3 araw siya ay muling mabubuhay. Ang nasa isip at bibig nila ay pagtatalo kung sino ang pinakadakila sa kanila. Itinuwid sila ng Panginoon. Kung sino man ang nagnanais na maging una, siya dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Hindi kailangang maging napakatalino upang magawa ito. Ang kailangan ay pagpapakababa tulad sa mga bata. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.